Kaya ngayong gabing ito, anuman po ang ating mga kalagayan, magpaakay tayo sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Yumuko po tayong lahat, ipikit ang ating mga mata, dudulog po tayo sa kabanal-banalang trono ng ating pong Panginoon. Let us respect the presence of God. Si Moses po, nung time na siya ay tinawag ng Panginoon, doon sa burning bush, tinanggal niya po ang kanyang mga sandalyas at sinabi niya, I am standing on the holy ground. Napakabanal po ng ating Panginoon at tayong lahat ay papasok sa kanyang kabanal-banalang presensya. Pwede po ba tayong sama-samang humingi ng tawad sa Panginoon sa lahat ng ating mga nagawang pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa? Panginoon, nakikita mo ang aming mga puso, ang aming mga buhay, lahat ng mga pangyayari simula pagkagising namin kaninang umaga hanggang ngayon. At humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagkakasala, mga bagay na aming nagawa na nagbigay sugat sa iyong puso. Linisin mo po kami, Panginoon. Hayaan mo po na walang maging hadlang upang ikaw ay patuloy na kumilos at mangusap sa bawat isang dadalhin mo sa live stream po na ito. We pray, Lord God, for your revelation, Panginoon, clear instruction. Kung mayroon man pong pag-rebuke, pagko-correct sa amin, tatanggapin po namin ito. Hayaan mo, Lord God, na hindi maging hadlang, sagabal ang mga kasalanan, Panginoon, na ito. Linisin mo kami. Purify our hearts. Consecrate us, Lord. Tanggalin mo ang lahat ng kayabangan. Tanggalin mo lahat ng pride. I-unlearn mo ang bawat isa, Panginoon, upang kami po ay matuto pa. Hindi po kami magmamarunong, hindi porkit alam namin ng mga sinasabi mo sa iyong mga salita ay meron na po kaming karapatan upang husgahan ng ibang mga tao. Patawarin mo po kami, Panginoon. Kung may mga pagkakataon, Lord God, na hindi namin nakikita ang puwing sa aming mga sariling mata, at kami po ay nakapanghuhusga ng ibang mga tao, patawarin mo po kami sa mga panahon na kami rin po ay nagagamit ng kaaway without us knowing, Lord God. Patawad po kung may mga na-offend kaming mga tao. Patawarin mo po kami kung may mga nagalit dahil sa amin, Panginoon. Kung nakapagbiro kami, Panginoon, na-offend yung mga tao na yun, patawarin mo kami. Linisin mo kami, Panginoon. Maging sa lahat po ng mga dapat naming ginawa pero hindi namin ginawa. Sin of omission, Panginoon. Patawarin mo rin po kami. Hayaan mo, dakilang Diyos, na ngayong gabing ito, anuman pong kasalanan, Panginoon, hallelujah, ay linisin mo, Panginoon. Damitan mo ang bawat isa ng iyong kabanalan at ng iyo pong katuwiran, Panginoon. Ngayong gabi, dakilang Diyos, nais po namin na malaya kang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Malaya kang mag-minister, Holy Spirit, sa lahat ng mga tao na dadalhin mo sa live stream po na ito. Lord, you are not bound by time, space, or distance. Ikaw po ay omnipresent God. Ikaw ay nasa lahat ng dako, Panginoon. At kayang-kaya mong katagpuin ang lahat ng mga tao na nanonood po ngayon kahit magkakahiwalay po kami, Panginoon. Kayang-kaya mong kumilos. Kayang-kaya mo silang pagalingin. Kayang-kaya mo silang katagpuin at pagpalain. Kayang-kaya mong tanggalin ang lahat ng takot, anxiety, depression, stress, trauma sa kanila, Panginoon. At papalitan mo ng kapayapaang nagmumula sa inyo sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Lord, not by might nor by spirit, not by might nor by power, pero sinabi mo sa iyong mga salita, but by my spirit. Sa iyong espiritu lamang, Panginoon, kaya namin magagawa ang mga bagay na ito. We will not trust in horses.
We will not trust in chariots, but we trust in the name of the Lord Jesus. Gold and silver we have none, Panginoon. Wala kami ng yaman sa mundong ito. Inaamin po namin, Panginoon, kulang na kulang po kami. Kulang na kulang kami, Panginoon. Pero ang meron lang kami, isang puso. Isang puso na handang mag-offer, mag-alay sa iyo, Panginoon, ng amin pong pagsamba at pasasalamat. Kagaya po ng offering noong isang babaeng balo, yun na lamang po ang sentimo na meron siya, pero nagawa niyang ibigay ang lahat ng ito sa iyo. Panginoon, itong mga taong nanonood po ngayon, napakadaming bagay na meron sila. Hindi lamang po sentimo ang meron sila. Yung babaeng balo na yun, yun na lang meron siya eh. Yung sentimo na lang na yun, yung silver coins na yun eh. Pero nagawa niyang ibigay sa iyo. Pero Lord, kami, ang dami naming mga bagay na hawak-hawak ngayon na pwede naming i-offer sa iyo. Nawa po, Panginoon, ay maibigay namin sa iyo ang karapat-dapat. Nawa po, Panginoon, ngayong gabing ito, sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita, hindi lamang po kami ang mapagpala, kundi gamitin mo rin ang aming mga buhay upang pagpalain ka, Panginoon. Upang ikaw ay amin pong pagpalain. Use our lives to bless you. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Ngayong gabi, Panginoon, iaalay namin ang lahat sa iyo. Bibigay namin, Panginoon, ang pinakamainam, Lord God. We rebuke anuman pong mga gawa at plano ng kaaway. We rebuke, Lord God, and we cancel and we uproot, Lord God, lahat ng mga pakana ng kaaway sa gabing ito. Any technical difficulties, mahinang internet connection, maging ang lahat ng mga tao, Panginoon, na nanonood po ngayon. Kung meron man po makakapasok na may mga maling motibo, Lord God, hayaan mo na makapakinig sila ngayong gabi at kayo ang magbabago sa kanila. Kayo ang magtatransform sa kanila, Panginoon, from the inside out, from glory to glory. Panginoon, napakarami mo nang pinatunayan dito sa community po na ito. Kahapon, merong isang babae, isang asawang babae na hindi magkaanak, ilang taong naghihintay. Pero Lord, praise God, dahil binigyan mo siya, biniyayaan mo siya ng isang supling, Panginoon, sa kanyang sinapupunan. Marami ka ng mga binago, marami ka ng pinagaling, Panginoon, at walang imposible sa iyo. Hayaan mo na lahat ng mga nanonood po ngayon, kumilos ka sa kanila, Panginoon. We are not here to entertain them. We are not here to perform for them. But we are here, Lord God, upang sama-sama kami. We are all learners of your word. We are all students of your word, O God. Hayaan mo, Panginoon, na maging malakas ang conviction mo sa lahat ng mga taong nanonood po ngayon, na hindi po kami basta manonood lamang, kundi kami po ay matututo at mababago sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. And you will turn all these bashers into your follower, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At lahat ng mga tao na walang personal na relasyon sa iyo, Panginoon, hallelujah, ay magkakaroon ng malalim na pagkilala sa iyo in Jesus' name. Salamat, Panginoon. Sa gabi pong ito, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Thank you, God, dahil alam namin na meron kang magandang gagawin. Sa lahat ng mga matatagal nang nakasubaybay at nanonood sa live stream na ito, ang iyong pagpapala ang sumaamin, maging sa lahat po ng mga bagong panood pa lamang, mga bagong tao, Lord, na dadalhin mo sa live stream na ito. Lord, I pray for your conviction. Lord, I pray na makilala ka nila sa mas malalim, personal at bibliyang kapamaraanan sa pangalan ni Jesus. Maramdaman ng lahat ng mga tao na sa community na ito, sa platform na ito, nandito ang presensya mo. Ikaw ay nagmamahal, meron kang magandang plano sa amin. Ikaw ang Diyos na mahabagin, full of compassion, full of mercy, and full of grace. In Jesus' name. At magkaroon kami, Panginoon, ng kaligtasan sa iyo ngayong gabing ito. Maraming salamat po for all the miracles, blessings, and protection na gagawin mo. Let the favor of God and let the favor of men be upon us, Lord God. Malaya ka pong kumilos, Panginoon. Maraming salamat po. Hallelujah.
Thank you, God, sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Itago mo po ako sa iyong likuran. Panginoon, maghari ka lamang sa buhay na ito. Panginoon, wala po akong mga salitang masabi na hindi mo pinahihintulutan, Lord. I am your willing vessel. Panginoon, ako po ay instrumento mo lamang, vessel of your glory and honor. Panginoon, use me, Lord, and anoint me, God, for your greater works, for your greater use, Lord God. Maraming salamat po, and we just entrust everything unto you, God. Maraming salamat. Be with us and cover us tightly with your most precious blood. Ito pong aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Isang malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hello po, Sir Luisito Ferso. Both po, prayer and sermon. Yeah, prayer and sermon. And if you want to be part, manood lang po kayo. Pero kung mag-i-spam po kayo, baka mamute po kayo. Huwag niyo na pong hayaang mas mamute po kayo. Yan. So, dahil may mga words na po kayo na medyo off, ay imumute po muna namin kayo, sir. Pero pwede po kayong manood. Yan. So, praise God po. Okay lang, mahal po natin ang mga ganyang mga tao sa community po na ito. Mga moderators, please, patulong na lang po kasi baka habang nagpe-pray ako, hindi ko nakikita yung mga nagko-comment. So, may mga moderators ba dito ngayon? Sino po? May mga active moderators po ba? Yan. Yan. So, paano na lang po, ha? Opo. Yes. Ayan, yung mga moderators, it's okay. We love all the bashers. Alam nyo, may mga bashers dito na hindi ko sila pinapablock. Gusto ko muted lang. Kung nakakagulo. Pero, marami na rin mga bashers na na naging follower po natin. 'Di ba? Yes, makakasama na rin natin sila. So, yun po. Yes. Basta pa nagpe-pray po ako mga moderators, paki-check na lang po, ha? At kung may mga gusto pang madagdag na mga na mga moderators, just let me know po. Opo, baka mabigat lang yung mga pinagdadaanan po nila. Pero, alam nyo, God loves all people. God hates sin, but He loves all the sinners. Yan. So, mahal na mahal tayo ng atin pong Panginoon. At sabi ko nga sa inyo, dito sa community natin, hindi naman tayo nang huhusga. Diba? Lahat naman tayo makasalanan eh. Lahat naman tayo may mga nagawang mga pagkakamali. And kung tatanungin niyo po ako, sir, sino yung na-mute kanina? Yan, si Sir Lucio. Yes, nagkakamali din po ako. Sino po bang hindi? Meron ba hindi? Kahit nga perfecto o perfecta ang pangalan mo, nagkakamali pa rin po tayo. So, yun po. Kaya, sir, kaya mas lalong kailangan natin si Lord. Mas lalong kailangan nating manalangin. Mas lalong kailangan natin ng salita ng Diyos. Kasi kung lalayo tayo sa Panginoon, ano pa kaya ang magiging buhay natin? So the more na kumapit tayo sa mga pangako ng Panginoon. Yes. Amen. So, ayun po. Mahal na mahal natin yan, yung sila. Diba? We love them. Kaya pag may mga nambabash dito, ang tugon natin, God loves you. Or, God bless you, kapatid. Tapos kapag nanggugulo sila, mamamute sila. Yun lang. Kaya, mga moderators, kayo nang bahala. Pero mahal na mahal tayong lahat ng atin pong Panginoon. At gusto natin yan. Ibig sabihin, may mga ganyang mga tao, diba? Ibig sabihin, kailangan nila si Lord. Kailangan talaga nila na mabago ang mga buhay nila. Parang tayo rin, 'di ba? Kailangan natin si Lord kasi nagpapabago rin tayo sa kanya. Yan. Amen. Thank you, Lord. So, yan po, magandang gabi po ulit sa bawat isa. At ngayong gabi pong ito ay nasa Exodus chapter 3 na po tayo. Exodus chapter 3. Yan. So, let us all welcome pala lahat ng mga first-timers. Sino po dito ang mga first-timers? Yung ngayong gabi lang po nakapanood. Can you type me at kung saang lugar po kayo nanonood? Yan. Sino po dito yung mga first-timers?
Yan, saang lugar po kayo nanonood? Yeah. Second day na ni Japole. Si Acero, hello po SG Dwen. Magandang gabi po. Si A Youngster, si F from Batangas, si Erica from Japan, si 30 from Bicol. Hello Sagittarius, kagabi lang siya nanood. Si Erica Ann, first time. Uy, galing ako dyan sa Boracay last week, Erica Ann. Anna Rose from Cavite. Yan, si Jocelyn Guevara from Guagua, Pampanga. Si No Name from UAE. Si Jean D. Simelik from Guimaras. Hello po. Si Niebe from Antipolo. Acer from Mindanao. Yeah, 5-star online trend sa Maguindanao. Si Mary Ann from Pangasinan. Si Marcita from Australia. Si Queen Love from Taiwan. Si Ellie from Isabela. Si Jay, second night niya na ngayon, nanonood. At taga Quezon City, si SG Dwen. Hello po. Yan. So, praise God po. Let us all welcome all our first-timers. Sige po, i-welcome natin lahat ng mga first-timers po natin. Si CRSTD from Pangasinan, Jera from Bicol, si Jezreel from Pampanga. Yan. Welcome sa lahat ng ating mga first-timers. Palakpakan naman natin si Lord. O yung iba, 3 nights na, 4 nights na. Si Wildcat from Albay, hello po. At kung gusto nyo po na mag-join sa amin pong community at gusto nyo lumalim pa ang inyong personal relationship kay Lord at makamit kayo ng mga tao na nagpapabago din kay Lord at nagpapalalim, pwede po kayong mag-join dito. Search nyo lang po itong Heart to Heart sa FB app, nakapin din po sa ating live comment. Po iyan. Yung YT, IG, I also have my own personal FB po, social media. Message lang po kayo dito sa Heart to Heart page para makapag-join po kayo. Amen. Salamat, Jolings. Maraming salamat. Yan. Join, message lang kayo dyan. Okay? So, dito po sa community natin, wala tayong ibang relihiyong tinataas, for we believe that religion cannot save us. It is only through Jesus Christ, amen, that we have salvation. We believe that we are saved by grace through faith. Sa biyaya ng Diyos at sa mamamagitan po ng pananampalataya natin kay Hesukristo. Yan. So that is our doctrine po sa salvation. Si Jesus lamang po ang tanging daan papunta sa kaligtasan. Yan. Kaya wala kaming ibang pangalang tinataas dito kundi ang pangalang Jesus. Yan. So, praise God po. Hi, Vin! And again po, welcome sa atin pong lahat dito po sa Heart to Heart Community. I am Kuya Harold Cruz at ako po ay naatasan ng Panginoon na magpasimula ng gawain pong ito. Yan. So, welcome na welcome po kayong lahat dito sa atin pong live stream. At bago tayo magsimula, okay lang po ba na mag-tap tayo, mag-share at mag-repost upang mas marami pa tayong mga makasama. We are not here for your gifts, para alala lamang po, no? Kahit di kayo mag-send dyan ng mga gifts kung ano-ano, mas masarap po sa amin na i-share nyo lang po sa mga tao na nangangailangan. Yun lang po yung gusto namin dito sa community. Yeah, i-share nyo lang po sa lahat ng mga kaibigan nyo, itong live na to, no? Kasi kailangan natin ng Word of God. Amen. We are not here for anything else or for anyone else. We are here to please the Lord, to share the gospel, to evangelize those people who are in need of the Lord Jesus. Mga nangangailangan kay Jesus. Amen. So share lang po. Pwede nyo i-share sa GC nyo sa FB, sa Messenger. Pwede nyo i-share sa mga friends nyo dito po sa TikTok. Amen. Yan. So praise God. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-share. God bless po, Scroll and Shop. Sa inyo pong mother, pagalingin po siya ni Lord. Amen. Yeah, kakastart pa lang po. Praise God. Salamat po. Salamat. Mag-invite kayo. Sabihin nyo sa mga kaibigan nyo, uy, nood kayo dito sa live stream ni Kuya Harold. Yan. Welcome. Okay. So, it's already 9:30 po. At ngayon po ay magsisimula na po tayo sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Uy, Chester, you're here!
Na-miss ko si Chester. Shout out daw po kay Ramsel. Second time niya na ngayon. Baka may mga gusto kayo ipa-shout out. May mga invite kayo ngayong gabi. Thank you, Chester. Naalala niyo ba si Chester? Si Chester from Nevada. God bless you, brother. Yan. So, isa rin siya sa mga nakasama natin dito. Nung nagsisimula pa tayo. Diba? Yeah, Chester from US. Kilala ka nila Chester dito. Diba? Yan. So, praise God. And actually, nagkaka-chat kami niyan ni Chester. Hindi ko pa po na-upload yung mga OG. Yeah. Mga original. Shout out kay Ma'am Beshi Pia Cruz. Yeah. Good morning dyan sa US. God bless you. Nakakatawa naman. Talagang all around the world na ang mga nanonood sa atin dito. Yan. Good morning there in US. God bless you, Chester. At sa bawat isa sa atin, may mga nanonood from Australia. Parang sa Australia, 2 hours or 3 hours advance ata sila. Yan. Ayan. Miss Yona, God bless you po. Shout out daw kay Ann. Shout out sa inyong lahat ng mga nanonood po ngayon. Kahit nasaan mang lugar o lupalop kayo ng mundong ito, we believe, amen, that God is present. God is there with you. Nandiyan lagi ang atin pong Panginoon. Salamat sa lahat ng mga new followers po natin. Bumabalik na yung sigla ng devotion natin. I mean, yung madami. Kasi nung nasa Taiwan ako, ang unti talaga ng mga nanonood. Kasi konti lang yung mga tao ata dun eh. No? Usually, mga Taiwanese yung mga nanonood. Pero ngayon, ayan, dumadami na po ulit tayo. Kaya, yan, share lang kayo. Huwag kayong mapagod mag-tap. Okay? Habang nanonood po kayo. Share lang. Share, tap, and repost. Nasa ano na ba tayo? Nasa popular na tayo? Wala pa. Wala pa tayo sa popular. Paano po magpatawad sa asawang nagtaksil? Kapag nagtaksil, syempre, napakahirap niyan. You need to validate your feeling. Diba? Nasaktan ka, pinagtaksilan ka, at damdamin mo, nasaktan ka talaga, iiyak mo, umiyak ka, di ba? Sabihin mo sa asawa mo, nasaktan mo ako. Pero kailangan mong tanggapin na nangyari na yan at wala ka nang mababago dyan sa sitwasyon na yan. At ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng kakayanan para magpatawad. But it's your choice. Choice mo kung paano muling mabibuild or mare-restore ang inyo pong pagsasamahan. Sabi ni Chester, let go and let God. Kung umalis na siya, ngayon, kahit napakahirap at napakasakit ng kanyang ginawa, it's still your choice to forgive that person. No, it's still your choice. So, yeah, surrender it to God. Masakit, hindi mo kailangang madaliin yung healing process. May journey na kailangan kang pagdaanan dyan. But you always need to surrender everything to God. Kasi hindi natin kaya ng tayo lang. Kailangan natin ng Panginoon na siyang tutulong sa atin. At kailangan mo rin ng mga tao. Siguro kaya ka nandito rin ngayon, Asero. First time mo, di ba? Kaya ka rin nandito ngayon. Kasi merong magandang plano ang Panginoon sa buhay mo. Amen? So, yan. At napakaganda po ng title ng atin pong pag-aaralan. We are now in Exodus chapter 3. And the title of our teaching is entitled, When God Calls You by Name. When God Calls You by Name. Exodus chapter 3. Alam niyo po ba na ang Exodus chapter 3 is one of the most powerful moments in the Bible? Ang Exodus chapter 3. Si Moses po dito, hindi na po siya hari ng Egypt. Kasi 'di ba, kahapon nakita natin na siya ay inampon nung daughter ng Pharaoh. Kaya po siya naging prinsipe ng Egypt. But this time, he is no longer a prince in Egypt. Hindi na po siya prinsipe. Ano na po siya?
He is a shepherd in the wilderness, living far from the life He once knew. Alam niyo, ang hirap ng transition, sa totoo lang. Napakahirap po ng transition. Meron ba dito na nag-undergo ng transition? Ako po, last year, sobrang laking transition na nangyari sa akin. From being a church coordinator, meron akong hinahawakan church. Tapos ngayon, nag-resign na ako. So, isa yun sa mga transition na nangyari sa buhay ko. At ganun din ang nangyari kay Moses. Imagine niyo, siya ay isang prinsipe ng Ehipto. At ngayon po, siya ay nagpapastol na lamang sa ilang. Ito po ay malayong-malayo sa buhay na kanyang nakagawian. Sa isang buhay na kanyang nakagisnan. At sasabihin ko po sa inyo, hindi madali ang transition season. May mga pagkakataon po na maaalala mo at babalik-balikan mo yan. Tama po ba? Napakahirap kapag dumadaan ng isang tao sa transition. Pero dito po sa nangyari kay Moses, one ordinary day, during the time of that transition, during the season of that transition, one ordinary day, habang siya ay nag-aalaga ng kanyang mga tupa, Moses notices something unusual. Siya ay naging tapat sa kanyang ginagawa, isang ordinaryong araw, at hindi niya inaakala na doon sa ordinaryong araw na iyon ay kakatagpuin siya ng Panginoon. It is something unusual. Bakit po? It is a bush that is burning but not consumed. Ito na po yung burning bush. Hindi nasusunog, pero hindi siya nasisira, hindi siya nawawala doon. And this moment changes everything. This moment changed everything kay Moses. Naniniwala ba kayo na isang ordinaryong gabi lang, isang ordinaryong araw, hindi mo inaakala na kaya kang baguhin ng Panginoon? Thank you, Chester. God bless you. Isang ordinaryong araw, kaya kang katagpuin ng Panginoon. Kaya niyang baguhin ang lahat sa buhay mo sa isang ordinaryong araw. Si Moses, ordinaryong araw, pero alam niyo, napakatapat niya kasi eh. Tapat siya sa ginagawa niya. So God speaks to Moses, calls him to lead Israel out of slavery. Kinausap ng Panginoon si Moses at sinabi niya, ikaw ang gagamitin ko upang ang mga Israelita ay matanggal sa bilang pagkakaalipin. And this chapter, Exodus chapter 3, will remind us that God often meets us in ordinary places and calls us into extraordinary purposes. Amen. Siguro ngayong gabi, you don't have any expectation nung nanonood ka ngayon. Siguro wala ka namang expectation eh. Basta nanonood ka lang ngayon, pero hindi mo alam na ngayong gabi pala may magandang gagawin sa'yo ang Panginoon. Itong ordinaryong gabing ito ng pagde-devotion natin, amen, tatawagin ka ng Panginoon sa isang extraordinary purpose. Wow! Sino dito excited dyan? Nanood ka lang, di ba? Nag-i-scroll ka lang sa mga first-timers. Nag-i-scroll ka lang, biglang dumaan tong mukha na to, biglang dumaan tong live stream na to sa'yo, at ngayon nandyan ka at nanonood ngayon, at nanunumbalik ang iyong pagmamahal sa Panginoon. Nanunumbalik yung passion mo, yung desire mo. Baka may nanonood ngayon, backslider. Baka may nanonood ngayon, matagal na nawala sa Panginoon. Baka may nanonood ngayon, parang iniisip niya, mawala na lang kaya ako sa mundong to. Hindi niya na alam ang kanyang patutunguhan.
just an ordinary night, ordinary live stream, and yet God is calling you tonight. May extraordinary call ang Panginoon sa buhay mo ngayong gabi para maisagawa mo ang isang extraordinary purpose. Hallelujah. Amen. And I know that God is speaking to your heart right now. Dito po, sa Exodus chapter 3, the burning bush was not just a miracle. It was a moment of divine encounter. Tonight, mga kapatid, ito yung divine encounter natin kay Lord. Sino dito ang gustong makita ang Panginoon? Ang kaningningan at kaluwalhatian ng Panginoon? Sino dito gusto niyang ma-encounter ang Lord ngayong gabi? Let there be divine encounter to you tonight. Ito na yung matagal mo nang pinakahihintay. Ito na yung time na sabi mo, Lord, gusto kitang maranasan. Lord, gusto kong maranasan yung kapangyarihan mo. Tonight is your answered prayer. Alam niyo po, nireveal ng Lord kay Moses ang kanyang sarili bilang I am who I am. Sinabi niya kay Moses, I am who I am, and it shows His eternal and self-sufficient nature. Wala ka ng ibang hahanapin pa sa Panginoon. Sabi ni Lord, I am who I am. Ako ay siyang ako. Anong hinahanap mo? Kagalingan? Hanapin mo sa Diyos. Anong hinahanap mo? Kapayapaan? Hanapin mo sa Diyos. I am who I am. Provision ba yan? Miracle ba yan? Favor ba yan? Trabaho ba yan? Hanap buhay ba yan? Kagalingan ba yan? Hanapin mo sa Diyos. Sabi ni Lord, I am who I am. I am eternal. I am self-sufficient. Ako ang magbibigay sa iyo ng lahat ng mga bagay na hinahanap mo. And you know what? This chapter, Exodus chapter 3, marks the beginning of Israel's deliverance from Egypt. But before Moses could lead the people, he had to first encounter God personally. Bago may ipagawa sa iyo ang Panginoon, gusto ka munang i-encounter ni Lord. Naniniwala ba kayo na may malaking plano ang Panginoon sa buhay mo? Naniniwala ka ba na may malaki siyang bagay na gagawin sa buhay mo? Kung naniniwala ka doon, una, gusto ni Lord i-encounter ka personally. Gusto ni Lord i-encounter ka muna personally. Calling always begins with encounter. I don't know, but tonight, may mga i-encounter si Lord. May mga tao ngayon, hindi nyo alam kung ano yung nararamdaman nyo ngayon. But I know that the presence and the power of the Holy Spirit will be strong in your life tonight. Magugulat ka sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Magugulat ka na babalik yung fire, babalik yung passion, babalik yung desire. Amen? Babalik yung pagkahumaling mo sa Panginoon. Babalik yung kagustuhan mo na, Lord, I want to grow deeper. I want to know you more. Baka matagal nang nawala yon. Pero ngayong gabi, kayang ibalik ng Panginoon. So point number 1, God often calls us in ordinary moments. God often calls us in ordinary moments. Sino niyo po? Exodus chapter 3 verses 1 to 2. Exodus chapter 3
verses 1 to 2. Sabi dito, "Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law. There, the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush." Alam nyo ba, si Moses dito, hindi naman siya nananalangin eh. Moses was not praying for a calling. He was not praying or looking for a miracle. Anong ginagawa ni Moses dito? Nag-aalaga ng tupa. Hindi siya nananalangin during this time na tinawag siya ni Lord. He was simply being faithful in his daily work. He was simply being faithful in his daily work. Tapat si Moses sa ordinaryong at simpleng bagay na pinapagawa sa kanya. He was so faithful in his daily work. And then God chose that moment to reveal himself. Alam niyo, sabi sa Jeremiah chapter 29, verse 13, Jeremiah 29, verse 13, sabi dito, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Pakilagay nga sa comment, "with all my heart." Lagay mo lang dyan. With all my heart. Gusto mong makita ang Panginoon? Gusto mo siyang mahanap? Hanapin mo siya ng buong puso. With all my heart. Sabi dun sa isang awitin, napakaganda ng awitin eh. Sabi, "With all my heart, I will serve you, Lord. With all my heart, I will love you. With all my heart." Buong puso ba yung binibigay mo sa Diyos o kakarampot? Buong puso mo bang binibigay sa Diyos ang lahat-lahat? O nag-iiwan ka o nagbibigay ka ng tira-tira sa Kanya? Paano ka magbigay sa Diyos? Paano mo ibigay ang lahat sa Panginoon? "Lord, ito lang muna ha, tsaka na lang po yung iba. Lord, I surrender some, pero wag mo na yung all." Jeremiah 29:13. "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Kung gusto mo na masumpungan at makita ang Panginoon. Thank you, Chester. God bless you. Seek Him with all your heart. Isaiah chapter 55 verse 6. Lagi kong sinasabi sa inyo to. Isaiah 55 verse 6. "Seek the Lord while He may be found." Seek the Lord while He may be found. Nawa po, hindi maging huli sa atin ang lahat. Ngayon na meron kang lakas, ngayon na meron kang pagkakataon, hanapin mo ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Hindi na babalik ang panahon. Hindi mo na mababago ang nakaraan. Ngayon na ikaw ay nandyan sa kanyang kalagayan, alalahanin mo ang Diyos. Hanapin mo siya. Huwag mong sayangin yung lakas mo, yung energy mo, yung pagmamahal mo. Kapag ikaw ay nagmahal at binigay mo sa maling tao, talo ka. Pero kung ang pagmamahal mo ay ibinigay mo sa Diyos, na alam mo na hindi ka lolokohin, panalo ka. Ilaan mo ang iyong pagmamahal sa Panginoon. Sometimes, we expect God to move only in dramatic or spiritual settings. Minsan iniisip natin kailangan ko umattend ng seminar, kailangan ko umattend ng concert, kailangan ko umattend ng conference, kailangan ko ang dami mo ina-attendan, kailangan dramatic or spiritual yung setting, but many divine moments happen during ordinary days.
Many divine moments happen during ordinary days. Alam niyo ba? During your personal quiet time with God, your personal prayer time, your personal worship time, your personal devotion, pwede kang katagpuin ng Diyos. So stay attentive. Stay attentive. Amen. God may speak when you least expect it. Ngayong gabi, nangungusap ang Panginoon. Open your heart. Open your spiritual ears, your spiritual eyes. Let your spiritual senses be activated because the Lord is speaking. Merong gustong ipagawa sa iyo ang Panginoon. Buksan mo ang iyong tinig. Nawa po, ngayong gabing ito, walang masasayang na salita ng Diyos. Ang bawat salita na atin pong napapakinggan ay magsisilbing binhi, buto na maitatanim sa pinakamalalim at pinakamatabang parte ng ating mga puso. At ang mga butong ito, ang mga binhi ng salita ng Diyos ay sisibol. Amen? Ito ay lalago at makikita ang tunay na pagbabago sa ating mga buhay. Ang ganda ng prayer na yun, Ate Algie. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Amen. Just open your eyes. May ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. And point number two, God sees the suffering of His people. Kahapon, sa Exodus chapter 2, nakita natin, di ba? Nagtapos, narinig ng Panginoon ang iyak ng mga Israelita. At dito ay muling binanggit, Exodus chapter 3 verse 7. Sabi dito, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out and I am concerned about their suffering. Mga kapatid, gusto ko kayong i-remind at paalalahanan, concern si Lord sa'yo. Concern si Lord sa mga pinagdadaanan mo. Concern si Lord sa mga sufferings mo. Amen. Anong sabi sa Psalm 145 verse 19? Psalm 145 verse 19, He fulfills the desires of those who fear Him. Ano pa? He hears their cry and saves them. Sino dito ngayon umiiyak? Dahil may mga tao na umaapi sa Kanya. May mga tao ba ditong umiiyak ngayon? Anong sabi dyan, no? Psalm 145:19, He hears your cry and God will save you. God is able to save you. You know what? Dito po, Israel had been suffering for many years. And God saw their pain. God saw their pain. God heard their cries. And God planned for their deliverance. And tonight, just an ordinary night, God saw your pain. God heard your cries. And God planned for your deliverance. Humanda ka. Humanda ka. Ide-deliver ka ng Panginoon diyan sa sitwasyon na Amen? Exodus reminds us that God sees every struggle and hears
every prayer. Nagsimula ang Exodus sa pagtawag ng Panginoon kay Moses. Nagsimula ang paglalakbay ng mga Israelita paalis sa Ehipto sa pag-encounter ng Lord kay Moses. At ngayong gabi, bago ka itanggalin ng Panginoon dyan sa sitwasyon mo, gusto ng Panginoon i-encounter ka muna niya. Gusto ng Panginoon i-encounter ka muna niya bago ka umalis dyan sa kinalalagyan mo. Bakit? Kasi narinig ng Diyos ang iyak mo. Nakita ng Panginoon ang mga pasakit na pinagdadaanan mo at inihahanda na ng Panginoon ang deliverance na gagawin niya sa buhay mo, sa pamilya mo, sa lahat ng mga bagay na mahal mo. Sapagkat nakita ka ng Panginoon. Hindi bulag ang Diyos. Hindi maikli ang kanyang kamay upang ikaw ay abutin. Sadyang makapangyarihan po ang Diyos. Amen. The righteous cry out and the Lord hears them. Dinig na dinig ng Panginoon eh. Alam na alam niya. God sees everything, yes. God knows everything. Yung mga paghihirap mo, lahat ng yan. Nag-i-struggle ka ba? Gusto mong magbago pero parang hirap, no? Gusto mong lumalim sa Lord pero ang daming mga hadlang, daming sagabal. Okay ka naman nung nakaraan, ngayon hindi ka na okay. But you know what? God sees the suffering. God sees your suffering. God sees everything. And He is concerned about you. God is so concerned about your suffering. Ang sarap sa pakiramdam kapag may mga taong concern sa'yo. Tama. Kakamustahin ka. Kagaya kanina, yung mga kaibigan ko, sila Nyeza, sila Amazed in Christ. Diba? Parang, nabalitaan nila na nagsemplang ako nung Sunday. Nagpunta dito kanina, nagdala ng McDo. Ang sarap sa pakiramdam pag may mga taong concern sa'yo. Tama po ba? Pag may mga taong nag-aalala sa'yo. Pero mas nakaka-bless na malaman na yung Diyos, yung Panginoon na sinasamba natin, concern sa lahat ng pinagdadaanan mo. Doon pa lang panalo ka na eh. Diba? Doon pa lang. Panalo ka na. Thank you, Vin. Thank you, Vin. Amen. Tandaan mo, concern sa'yo si Lord. Diba? Concern sa'yo ang Panginoon. And number 3, God calls the willing, not the perfect. God calls the willing, not the perfect. Exodus chapter 3 verse 11. But Moses said to God, alam na ni Moses eh, ikaw ang gagamitin ko, Moses, upang alisin ang aking mga ang mga Israelita, ang aking bayan, paalis sa Ehipto. Pero anong sagot ni Moses? Exodus chapter 3 verse 11. Sabi niya, but Moses said to God, who am I? Who am I that I should go to Pharaoh
and bring the Israelites out of Egypt. May nagsabi na ba yan dito? Parang sinasabi niya, Lord, hindi ako karapat-dapat. Lord, hindi ako karapat-dapat. Parang ganito yung gusto sabihin ni Moses who am I? Sino ba ako? Para magpunta kay Parao at sabihin sa kanya na dadalhin ko ang mga Israelita paalis sa Ehipto. Alam nyo ba, napakadaming beses kong tinanong yan, Lord, bakit ako? Naalala ko tuloy, nagsisimula ako sa church noon. Sabi ko, Lord, bakit ako? When I started being church coordinator that time, I think that was 2022, when I said, sige na, Lord, yes, I will obey you. Ang dami kong mga what ifs noon. Kasi, kailangan ko i-let go yung trabaho. Alam mo yun, I mean personal choice na i-let go yung trabaho para sa ministry. Pero sabi ko, wala akong pagsisisi. And during those times that I am serving God in the church, masasabi ko na worth it. At best moments ng buhay ko yun. Wala akong pagsisisi sa ginawa kong desisyon. Pero may mga questions ako like, Lord, bakit ako? Lord, di ako karapat-dapat. Maraming mga pwede pa dyan mas magaling sa akin. Mas maraming mga tao dyan na pwede mong gamitin kaysa sa akin. Pero siguro nakita lang ni Lord yung willingness and obedience to obey. Na even though we are not perfect, but we are willing to obey, kaya kanyang gamitin If you are just willing. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. Kaya mong gawin, hindi dahil magaling ka, hindi dahil ikaw yan. Sabi dito, I can do all things through Christ. Dahil kay Jesus na siyang nagpapalakas sa'yo. Hindi mo kaya mag-isa, believe me. You cannot do it alone. You cannot do it solo. You need Jesus. Because Jesus is the one who will strengthen you. It is Jesus. Siya yung magdadrive sa'yo. Siya yung magpupush sa'yo. Alam niyo yung pakiramdam ni Moses dito? He felt unqualified. He felt unsure na, Lord, seryoso ka ba? Ako yung gagamitin mo? Alam niyo kung bakit? Kasi alam ni Moses yung kakayanan niya at nag-i-stutter siya, hindi siya magaling magsalita. Para kang haharap sa isang presidente at hindi ka marunong magsalita. So naramdaman ni Moses, I am unqualified. I am unsure kung kaya ko to. Meron ba nagsasabi ng ganyan? Lord, di ko kaya. Alam ko yung limitasyon ko. Di ako karapat-dapat. But you know what? God was not looking for perfection. He was looking for obedience. He was not looking for perfection. He was looking for obedience. Alam niyo, sa season na ito ng buhay ko, ang dami mga pinapaisip ng kaaway sa akin. Yeah, for the past days. Ginugulo ng kaaway yung isipan ko. Pero like ko sinasabi, Lord, hindi na sayang yung ilang taong na pinaglingkuran kita. Walang sayang sa mga panahon na binigay ko sa iyo yung buhay ko at nagpagamit ako sa iyo. Maraming ipapaisip sa iyo ang kaaway.
Pero wag kang pumayag na magapi ka. Amen? Amen, Arian. Yes. Di pa huli ang lahat. Diba? May gustong nilalagay na basura ng kaaway sa isipan natin. Walang sayang sa lahat ng mga ginawa mo kung para sa Panginoon. Kung para sa Diyos. Walang sayang sa mga panalangin mo. Walang sayang sa mga bagay na sinakripisyo mo para sa Diyos. Hindi na sayang yung pag-iyak mo. Maging yung sakit na pinagdaanan mo, hindi na sayang. God's strength fills the places where we feel weak. Alam mo, sa mga panahong hindi mo kaya, doon mas nakikita mo ang lakas ng Diyos. Doon mo mas nakikita ang kalakasan ng Panginoon sa mga panahon na ikaw ay nangihina. Sa mga panahong hindi mo na kaya pero nagawa mo. Sa mga panahong pasuko ka na pero napagtagumpayan mo. Many people hesitate to follow God's calling. Bakit? Kasi nga pakiramdam nila unprepared sila. Pakiramdam nila unqualified sila. But God does not call the most capable. Hindi niya tinawag ang mga taong magagaling, matatalino, mahuhusay, mayayaman, yung pinaka kayang gawin yung mga bagay na papagawa niya. God does not call the most capable. He equips those who respond. Yung mga taong tumugon at nagsabi, sige Lord, yes Lord, gamitin mo po ako. Gamitin mo po ako, Lord. Hindi naghahanap ang Diyos ng pinaka-qualified, ng pinaka-capable. Ang hinahanap niya yung mga taong tutugon na ikaw, na taong nakikinig at nanonood ngayon, kahit ikaw ay nasa rurok ng katagumpayan o ikaw man ay nakasadlak sa pinakamalalim rock bottom sa mga problema, tutugon ka pa rin sa Diyos. Yes, Lord, I will obey. I will obey. Amen. Yeah, even all the disciples, no? Mga unqualified. Tayo lahat na nandito ngayon. Sino ba tayo? Ano bang espesyal sa atin? Maruruming basahan, pangit na buhay, magulong pamilya. Kanina, may isang lalaki nag-chat dito. Di ka pa nakakagawa ng mga bla 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 bla, sabi niya. Nagko-comment. Di ka pa nagganito, bla 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 bla. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nasasaktan ng puso ng Diyos ng paulit-ulit-ulit. Pero sino tayo? Para tawagin ng Panginoon. Sino ba ako? Bakit mo inala yung buhay mo, Panginoon, para sa akin? Ba't mo binigay yung buhay mo para sa akin? Bakit ako? Paulit-ulit yung tanong natin. Bakit ako? Bakit ako, Lord? Meron diyang mas mga karapat-dapat eh. Di ba meron dyan mas magagaling?
bakit tayo? Alam niyo kung bakit? Bakit ikaw? Sabihin ni Lord, bakit hindi? Bakit hindi? The love of God. Sabi dun sa kantang Sukdulang Biyaya, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag. Grabe, no? Grabe ang pagtawag ng Panginoon kay Moses. At grabe din ang pagtawag na ginagawa niya ngayon sa atin. Ngayong gabi, marami sa atin ang tinatawag ng Diyos. Hindi mo kailangan ng mga extraordinary places or settings. Ngayong gabi, nanood ka lang ngayon, pero grabe ang pangungusap ng Panginoon. Just an ordinary night, devotion, and here you are, crying, surrendering your life to Jesus. Alam niyo, pare-pareho lang po tayo eh. Kahit ako din. Kahit tayong lahat. We are all the same. We need Jesus. Kailangan natin si Jesus. Amen. So for our conclusion, Exodus chapter 3 teaches us 3 important truths. Yung kanina, di ba, number 1, yung God meets us in ordinary places. Saan natin nakita? When Moses encountered while tending the ship. Amen, Christian. Am I doing enough, Lord? Grabe yun, Arian. Am I doing enough, Lord? Mamaya may papatugtugin ako sa inyo. Ang ganda. Mamaya. Number 2, God sees the suffering of His people. Makikita natin yan. He hears the cries of those who call on Him. And number 3, Moses' weakness became the place where God's power was revealed. And for our final words, one encounter with God can redirect your entire life. One encounter with God can redirect your entire life. Just one moment with the Lord. Just one encounter with God, and everything will change. The question is not whether God still calls people. The question is whether we are willing to listen. Kagaya po ni Moses, tinawag siya ng Panginoon. Nakinig siya. Sumunod siya. Ikaw, ngayong gabing ito, hindi mo kailangan ng burning bush. Ito na yun eh. Dito, sa platform na to, nangungusap si Lord. And God is calling you right now. The question is, are you willing to listen and to obey?
tinatawag tayo ng Panginoon, ano po ang ating tugon? Hallelujah. Magpapatianod tayo sa gusto ng Panginoon. Let us be sensitive. I believe. Marami sa atin tinatawag ni Lord ngayong gabi. I believe. Holy Spirit, teach us what we need to do tonight. Kung ano po ang nais mo, yun po ang aming magawa. It is your time, Holy Spirit, to minister. Hindi po namin ikakahon sa programa. Hindi po namin ikakahon sa nakagasnan o nakagawian po namin. But tonight, Lord, have your way. Tonight, Lord, have your way. Malaya po kayong kumilos, Panginoon, sa gabi pong ito. Malaya mong katagpuin at hipuin ang lahat ng mga tao na nanonood po ngayon sa live stream po na ito. Have your way in us. Pwede po ba tayong saglit na yumuko at pumikit? Ilan sa atin ngayon ang nagsasabi na, Lord, bakit nga ba ako? Di pa ako karapat-dapat. Kung titingnan mo yung mga bagay na nagawa mo, parang, Lord, hindi talaga ako eh. Walang espesyal sa ginawa ko. Napakadumi ko. Napakagulo ng buhay ko. Dami kong tanong, dami kong pagsisisi. Lagi kitang sinisisi. Lagi ako nagtatanong sa'yo. But Lord, just like Moses, sabi niya, who am I? Sino ba ako? Pero Lord, dakila ang plano mo sa kanyang buhay. Siya ay nagtiwala at sumunod sa iyo. At ngayong gabi, hundreds of people are here and you are calling them by name. You are calling us by name. Anak, halika rito. Tinatawag kita at meron ako magandang layunin sa iyo. Panginoon, bigyan mo po ng lakas, ng loob, ang bawat isa na matutong sumunod sa iyong tawag. Matuto po kaming sumunod, Panginoon, kahit nakikita namin ang aming mga sarili na hindi kami karapat-dapat. Nais po naming magpagamit sa iyo hanggang wakas ng aming buhay. Nais po naming sumunod sa iyo hanggang huling hininga, hanggang huling pintig ng puso. Kung matapos man ang aming mga buhay, wala pong pagsisisi. Ayaw po naming mabuhay sa buhay full of regrets. Gusto namin, Lord, magawa namin ang dapat, ang nais mo. Kung ano ang magpapaligaya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa gabi pong ito, Panginoon. Napakasarap mamalagi sa iyong presensya. Napakasarap po na nararanasan namin ang iyong pagyakap. Habang nakapikit po kami ngayon at dumudulog sa iyo, habang tumutulo ang aming mga luha, nararamdaman po namin ang kalapitan mo, Panginoon.
Salamat po. Salamat sa ordinaryong gabing ito na minarapat mo na maranasan ka namin. Use us until our last breath. Jesus. We love you, God. We love you, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga salita mo na amin po napakinggan. Salamat sa iyong nag-uumapaw na presensya. When we feel unqualified or uncertain, Lord, remind us that your strength is greater than our weakness. And always teach us to trust that you see our struggles and that you are always working for our good. I-guide mo ang bawat hakbangin po namin that we may respond with faith and obedience when you call, O God. Salamat sa lahat ng mga reminders mo. Salamat sa community na ito, Panginoon. Salamat po dahil meron kaming pamilya. Siguro may ibang pamilya dito na wasak. Pero meron kaming spiritual family ngayon na pinagdalhan mo sa amin. Meron kaming spiritual family dito sa community namin, Panginoon, na alam namin may mga taong nananalangin para sa amin. May mga taong nandyan para sa amin, Panginoon. May you bless this heart-to-heart community. Lord, encapsulate us with your love, with your grace, and with your mercy. Pagpalain mo ang bawat magulang, ang mga anak, panumbalikin mo ang pagmamahalan sa isa't isa. Panginoon, magtiwala sa iyong dakilang layunin. Pagpalain mo lahat mga OFWs, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na nanonood, new followers, Panginoon. And every day, Lord God, patuloy na mas malakas na maranasan namin ang kilabot ng presensya mo. Salamat po dahil araw-araw may mga bago kang ginagawa sa amin. Hindi po namin sasayangin ang aming mga buhay, Panginoon. Palagi po namin itong ipapagamit sa inyo. Maraming salamat, dakilang Diyos, at pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang lahat-lahat, Panginoon. Mahal na mahal na mahal ka po namin. Salamat po. Bigyan mo kami ng masarap na pagtulog ngayong gabi, Panginoon. Yung mga anxiety, yung mga depression, patahimikin mo sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Yung takot, yung insomnia, Panginoon, patahimikin mo sa aming buhay. Matutulog po kami, Panginoon, bitbit baon namin ang kaligayahan at kapayapaan ng iyong presensya. Salamat. Salamat, Panginoon. At tanging sa pangalan mo lamang binabalik namin ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen.